So yung air filter dryer is nasa likod nitong tangke. So ang gagawin ko is i-drain ko muna tong hangin. Drain muna natin lahat yung hangin. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who bad. Narito ako ngayon sa Winnipeg, dito sa aking tahanan. So yun, magwi-winter na at meron akong kailangan gawin sa aking unit para bago bumiyahe itong winter. So magpapalit ako ng air filter dryer. Ako na magpapalit. So papalitan ko siya kasi yung recommendation niya or yung the way na gamitin yung truck yearly or every winter itong fall season, kailangan palitan yung receiver dryer kasi yung moisture na galing dun sa compressor ng truck, nagbibuild siya ng hangin, then doon sinasala ng air filter dryer, doon naiipon yung moisture. So hindi natin masabi, kahit na lagi nating dinidrain yung tangke, merong makakalusot at makakalusot na moisture dun sa filter. So once na dumami yung moisture dun sa air filter dryer is pagka nag negative 40, 42 magpo-frozen siya, so hindi papasok yung hangin papunta ron sa linya natin ng mga preno, papunta ng brakes natin sa truck at saka yung brakes natin sa trailer. So kaya kailangan palitan lagi yung air filter dryer yearly or yearly, and kung maaari is every fall season. So yan, na-drain ko na lahat. Drain na siya. Yan, drain na siya. Drain na yung hangin. So lagyan ko lang ng chalk. I-chalk ko yung wheels para in case hindi siya umatras or gumalaw. So yun, safety first. Kailangan i-safety first muna natin ating sarili bago tayo sumut sa ilalim. Basta anytime na iilalim kayo sa ng inyong sasakyan or truck or mga kotse, kailangan lagi safety. Lagyan nyo ng kalso para hindi gumalaw in case, di ba? Safety first. So ito, pinalitan ko nga pala ito ng gulong. Yan, bago lahat. 8 gulong. So ito, nilagyan ko na ng kalso. Then papasok na ako sa ilalim. So nandito na ako sa ilalim ng aking truck. So yung filter is naririto, yung air filter dryer. So tatanggalin ko lang siya. Pakita ko sa inyo. So ito yung air dryer filter. So papalitan ko lang siya. So
ito, pakita ko sa inyo paano ko papalitan. Medyo madilim. So ito nga pala yung ilalim ng truck. Yan yung transmission. Ito yung drive shaft na kung tawagin. Yun yung differential, brake chamber. Yan yung differential brake chamber. Ito yung tangke na isa pa, reserve tank. Ito hindi ko na-drain. Ito hindi ko na-drain. Mamaya subukan ko i-drain to. So ito muna unahin ko, palitan ko. So ito, meron akong tools na talagang pangtanggal ng tong filter na to. So subukan ko kung makakalas ko. Natin ang ilaw, wala natin ang flashlight. Let's see. Hangin, malamig na talaga. So ito makikita natin. So ang pihit lagi is pakaliwa. Ano lang kadali, kalasin. So yan o, moist. Kung nakikita nyo, yan, pakita natin. Yan o, nagmo-moist. So yan yung kung bakit may filter ang air dryer, kasi yung moisture dito niya sinasala para hindi pumasok sa linya ng ating papunta sa mga brakes. Kasi pag na-frozen to, itong mga moisture na to, pag na-frozen ni kayong winter, wala na, hindi gagana mga preno nyo. So yan, makikita nyo, may mga konting moisture na siya. So ang gagawin ko is i-drain ko, linisin ko ng konti, palitan ko ng mga o-ring, and then kabit ko na yung bago. So yan o, may mga moisture o. Tubig yan, tubig. So ang gawin ko is tanggalin ko lang ito, palitan ko tong o-ring. Ito yung o-ring, then linisin ko para hindi kasi pag talagang nag-frozen yan tubig na yan, ala na, maninigas yung mga pag nag-open yung linya ng hangin papunta sa kasi yan from tank doon yung tank, sasalain ng filter, air filter dryer papunta doon sa ating preno and papunta sa preno ng trailer. So kaya ang tendency talaga niyan, pagka hindi nyo inalagaan to, wala na, may stuck kayo sa daan or possible na mawalan kayo ng preno. So yun, linisin ko lang to. Ang panglinis ko nga pala guys, ito brake cleaner. Mas magandang panlinis ang brake cleaner kasi siya, natutuyo siya agad. So ganyan lang, tapos
pupunasan mo lang siya ng malinis na basahan. Malinis na basahan ng panlinis. Linisin natin ng mabuti. So ang kailangan kong gawin, kailangan masaid ko hanggat maaari masaid yung dumi nitong ating dryer, kasi kung hindi, yung duming yan sisira niya yung mga seal kung pumasok yung paloob. So ang gagawin ko is try kong linisin talaga ng mahigit to. So pakita ko sa inyo mamaya pagka nalinis ko na. So mayroon kasi maglinis pagka hawak tong camera. Linisin ko muna. So yan, nalinis na. So pwede ko na ikabit yung bagong filter. So kabit ko muna yung O-ring and filter na yung O-ring dito sa gitna. So linisin na natin na maigi. So yung iba mancha na yung ibang dumi. At least na wala yung mga parang buo-buo. So ito yung bagong air filter dryer ko. So ito, kung makapansin nyo, puro moist. Ito yung bago, may kasama siyang O-ring. Ganyan, nakasealed siya. So ikabit ko lang para tuloy-tuloy na ako. So ito yung aking filter. So ito yung una, yung O-ring sa gitna. So yan, kabit ko muna yung O-ring. Tapos ang gagawin ko dyan, nilalagyan ko ng konting oil kasi dry na dry siya. At least pag hinigpitan nyo siya, ano siya, yung medyo hihigpit pa siya, dudulas pa siya ng konti. Hindi naman siya masama, basta ano lang, kumbaga sa kanya pampadulas lang dun sa paghihigpit. Yan. Yung rubber lang mismo, yung pinaka O-ring. Ganon din yung dito sa may mismong filter, yung pinaka O-ring. Lagyan ko lang. Then kakabit ko na. Make sure na balance yung pagkakakabit. So yan, gagawin natin, higpitan pa natin siya ng tools. Yung tools ko na panghigpit, higpitan natin siya yung tamang higpit lang. Kasi ito, hindi naman ito nakakasira itong anong to, itong tools na to. Kumbaga sa ano lang to, belt. Ayan, dumudulas na.
Ayan, mahigpit na yung ating air filter dryer. Kahit ano mo siya ng kamay, hindi siya naluluwag. So yan no. Nakakabit na. So yan nakalagay operation instruction of air dryer. So meron diyang mga nakalagay. Regularly. Check regularly. Diba? So yan, nakakabit ko na. Ready for winter na siya. Make sure lapat na lapat. Yun, lapat na lapat niya yung seal. Hindi siya maglilik. So all goods. So yun lang, naikabit ko na yung air dryer. At least napakita ko sa inyo. DIY lang. Ano lang to? Konting tips lang to ng mga nag-owner operator na pagkakaya naman gawin, so gawin natin. Huwag tayo lagi umasa sa bayad-bayad. Paminsan-minsan silipin din natin yung ilalim ng unit natin para makita natin kung mayroong mga defect itong mga ilalim. At least alam nyo sa sarili nyo na nagawa nyo ng ayos yung dapat nyong gawin. Lalo na pag sarili nyo yung truck. At least kung may problema, makikita nyo agad. Pag di nyo kaya, dali nyo sa shop. At least na visual check nyo. Hindi lang yung panglabas na itsura ng inyong sasakyan or ng truck. At least nasilip nyo rin yung buong ilalim. So yun, pinakita ko rin sa inyo itong ilalim nung sa akin. So yan, ganyan. Yun yung transmission. Ito yung sa after treatment, yan yung catalytic. So yan ang kailangan kong ayan na naman sunod natin na gagawin. Pero hindi akong gagawa niyan. Ipagagawa ko na lang yan kasi medyo masalimuot yan. Kasi yung paglilinis niyan kailangan niya ng machine at saka chemical. So wala tayo niyan. So ito lang mga minor gaya ng air filter dryer. Yung sunod yung DF filter. Then etc. Kung ano pa yung greasing. So yun, malapit ng winter. And ingat-ingat lang po sa biyahe. Lalo ngayon na magwi-winter na. So i-prepare natin ang ating sasakyan, ang ating truck, ang ating unit bago tayo sumabak ngayong darating na winter. So yun. Maraming salamat sa panonood. Mixing video lang to. At least mayroong konting tip na ituro sa inyo. And yun. Ingat lagi sa biyahe, mga kabiyero. Ingat. Keep safe and keep on trucking.